Ang atsara ay isang kilalang Filipino side dish na gawa sa mga hilaw na gulay. Kadalasan ay papaya, na may saktong balanse ng tamis, alat at asin. Karaniwan itong inihahain bilang pantanggal ng umay sa mga paboritong ulam tulad ng inihaw na isda, lechon o manok. Ngayon, ang pambansang side dish na ito ay gagawin nating bita sa isang putahe. Bukod sa ganda ng lugar na pinapwestohan natin ngayon, solid na solid din yung mga produktong ginagawa nila dito. Siguro they're adding value doon sa harvest na meron sila dito sa farm. Isa na nga dyan is yung kanilang atsara. So kadalasan, same with other components ng isang dish, pag sinabi kasi nating atsara, partner, condiment, parang yun yung nagiging side dish. Pero hayaan natin na yung ating atsara this time, ang pinaka nangunguna. Gagawa lang tayo sa mabilis na lumpiang atsara. Isa ito dun sa mga recipes na pwede nyo rin gawin kasi hindi lang naman papaya yung madalas natin nakikitang atsara. Iba't ibang klase. Mapasayote, labong. Kumbaga, atsara has always been a process na ginagawa natin mga Filipino kung saan pine-preserve natin kung ano yung abundant ng panahon na yon. We're just gonna celebrate yung harvest nga nila. You know, yung sharp acid, tapos hahabulin ng masarap na tamis, saktong-saktong timpla ng alat, perfect na atsara. Tapos, personal preference ko yung may bite ng luya. Para sa akin, it brings everything together. Kasi syempre may konting heat yung luya. So parang mas na-elevate yung atsara experience ko pag maraming luya. So we have here, for our protein, we're using shrimp. And of course, kagaya ng lagi nating sinasabi, we always want to make sure na we make the most out of our ingredients. So we have here yung ating shrimp heads, tsaka yung kanyang shell. We're just gonna add in our shrimp para ma-blanch lang din siya. Blanch lang natin yung ating shrimp for about 3 to 5 minutes. Actually, dito sa recipe na to, ito na yung parang pinaka-cooking process. Aside of course doon sa paggawa ng atsara, which is something na ginagawa naman well in advance. So I have here less than 5 minutes. Carry over cooking. We don't want to overcook yung ating shrimp. Tapos, kakat lang natin siya sa gitna. Season lang natin ng salt yung ating shrimp para hindi lang din siya bland pag nilagay na natin sa ating lumpia. And now, we assemble. So, i-hydrate lang natin yung ating rice paper and then yung ating shrimp dahil siya yung presentation side. So, once na naipatas na natin yung ating shrimp, lalagay na natin yung ating dida, yung ating atsara. And then, finally, yung ating litsugas. Once na na-assemble na natin or nagawa na natin lahat ng ating lumpia, syempre, hindi makukompleto yan nang wala yung ating sausawan. For our dip, yan yung ating peanut butter, oyster sauce, and more sesame oil. Wala po kaming gig. Nakain kami. Chef, sabi ng pormahan natin, nagbabanda ko. Dati, chef, nung binata po, chef. Binata. Asawa na tayo. Nakaka-relate, no? Halika, mag-cheers tayo. Cheers. Yan. Kamusta naman? Dahil sa lahat yung ingredients sa chef. Gusto ko yung sauce yan, chef. Oh, peanut butter lang na may oyster sauce, eh. Siguro kung binawasan ko yung peanut butter ng kalahati, mas maraming oyster sauce,
konti pang Sesame. sesame, papunta na tayo ng hoisin eh. Opo. Di ba? Gusto ko yung, kasi binibida ko yung atsara. Pag kinain mo siya, Twist siya. yung atsara yung nalalasahan mo, no? Opo. Lamang. Ang iniisip ko kanina, makukulangan ako ng texture. Hindi eh. Tama lang siya. Puro lutong eh. Ang lutong ng atsara, ang lutong ng lettuce. Match yung shrimp pa, chef. Yung kunat nung rice paper, no? Yes, chef. Ano?